Okay, sa atin pong lahat ay magandang hapon, good afternoon. Magkakaroon po tayo ng yes, unboxing ng na order ko po sa Shopee, 199 pesos, no? Ito po ay original CD. I don't know kung anong pressing siya, hindi ko po alam, pero inselyado po siya. Ito po ang album ni Shakira, no? At 2001 yata ito nung i-release. Ito yung pinakauna niyang English na album. Okay? So, selyado po ito. Ganyan po. At mga songs contains includes po rito yung Objection, tapos Underneath Your Clothes, saka yung Whenever, Wherever, no? So, umpisa na po natin ang unboxing. Jaran! Kung inyo po makikita, ito po ang nakalagay na Shakira Laundry Service. At syempre, selyado po kapag kaganyan, no? Alam niyo po ba, isa po sa mga nawala na po sa mundong ibabaw na ito ay ang mga record stores where you will just go inside, have a good time there, at mag-uumpisa ka ng maghagilap, no? Actually, marami doon nakalagay new releases, mga ganyan. Tapos, meron mga luma na mga awitin. At kung bagong release yung album na hinahanap po at nandun na, there was excitement na nararamdaman. Ano po? Kaya ito, ganun din po yan, no? So, yan, selyado po at napakaganda po nito. Alam niyo po kung ba't pinicture ko ito? Ito po ang favorite ng aming nasirang mami, no? Late mom na kay Lord na po ngayon, no? At meron po siyang cassette tape nito. Kaya nung nakita ko po may CD na hindi pa nabubuksan at selyado, 199 pesos lang. Sige na nga, di ba? By the way, ito po yung larawan niya sa loob ng disc. Ito po siya noon. Yan, batang-bata pa si Miss Shakira noong mga panahon na yaon, no? And wow, napakaganda po ng kanyang disc, no? Napakaganda ng CD at talaga naman pong superb ang kagandahan ng CD niya, no? So, yan. Laundry Service Shakira. So, yan po ang CD. May nakalagay din po ng mga info. Compact disc, sabi niya, Epic. Ay, under Epic pala siya. Epic Records, okay. Ay, kung hindi po ko nagkakamali, taga-Epic ang Culture Club. Taga-Epic din si Basya. Taga-Epic din si Michael Jackson. Sino bang Epic? Teka. Mag-iisip pa ako. Marami pang Epic artists. Gloria Estefan, Epic yan. No? At magaling ang ng mga Epic, mga artists nila nung araw. Mostly, ang Epic Records, yan ang mga nakaka-produce ng maraming number 1 hits. Kung di ako nagkakamali nung araw. Ewan ko lang naman, baka check nyo pa rin, di ba? Yan, pag tinanggal niyo yung disc, no, yan po ang makikita ninyo sa loob. Yung alam niyo ang CDs nung araw. Nung unang labas siya, black lang po yung niya, yung lalagyan ng CD. No, wala kang makikitang transparent. And then nung ang CD po ay nag-boom, pinalitan po nila ito at naging transparent po. At pagkakataon nila maglagay ng any designs, according to the liking siguro ng artist o ng producer, doon sa lalagyan ng CD na transparent nakikita. Pero syempre, ang likod po nun yung pinaka-back, content, no? Ayan. Lagay natin, no? Alam niyo po guys, nung panahon po nung araw, isa po sa mga ma-enjoy ninyo. Siyempre, nung hindi pa malabo ang mga mata natin. Ako hindi po malabo ang mata ko ngayon, pero I really don't think so that I can still read those very small letters that comes from the cassette especially. I find it too hard to, especially pag galing ka sa gadget mo, ikaw ay anong tawag dito? Ikaw ay nagbabad sa gadget mo basta. Nag-scroll ka and all that, nanood ka sa gadget mo ng mga kung ano man yon, tapos kukuha ka ng lumang cassette tape, babasahin mo yung mga infos.
mahirap na. Naranasan niyo po ba yon? Pero alam niyo po, isa po sa kagandahan nung uso pa po ang mga physical medias ay talaga po namang itong mga content sa loob ay talagang makikita po ninyo yung information nung album. Makikita po ninyo yung information nung siguro yung biography ng singer. Depende kung ano yung trip nilang ilagay, no? Yung mga pictures nila, ng bata sila, nandoon po. Basta maraming full of informations. But the most important thing was the lyrics. You can have the lyrics of the song. Kalahin mo, bago pa mag-hit o bago pa sumikat ng isang awitin, kung nakabili ka na ng CD, meron ka nang nakatitiyak na lyrics. Kaya, ngayon po nagbabalik mo ang vinyl records, no? Mas malalaki po ang mga lyric sheet ng vinyl records. Kaya lang po mas expensive po siya sa panahon ngayon. Then we have another picture of Shakira there. Pag the moment na buksan mo yung booklet. Okay. I will never be mistaken sa picture na ito. Ito yata yung ginagawa niya yung video ng Whenever, Wherever na sumikat, no? Hindi ko lang po sure kung nag-numero 1 sa US pero parang ganun ang balita po eh. No? Okay, kaya nga po alam ninyo yung Odyssey, Astrovision, ano pa nga po ba? Sa Amerika meron pong Sam Goody, meron pong Tower Records, no? Siyempre very popular po yung Tower Records. Tapos yung mga iba't ibang independent record store during that time, ay meron pong mga record store na kung saan mamimili ka, maski maghapon ka roon, mamili ka. Iba patingin-tingin lang, makakabili dalawa lang, pero at least nakababad doon. Air condition yung lugar, napakaganda, di po ba? Na-enjoy nyo. And that's a generation na, that's our generation. Bilang isang millennial na, yes, born in the 80s, ay na-enjoy natin yan. No po? Ewan ko lang po yung mga sumunod sa atin, parang hindi na nga po yata. May chance pa rin po bang makabili ng mga physical media? Abay, opo, nandyan po ang Shopee, nandyan ang Lazada. Sa Amerika, nandyan po ang Amazon. Pero it's not the same anymore. Tulad nung may mga record stores. Tulad ng sa videos, tandaan niyo yung Blockbuster, yung ACA, at saka yung Video City. Di ba may registration pang membership in order for you to become a member para makapag-rent ka at makapaglabas ka ng mga bala o tinatawag na mga DVDs. Yan. Hindi na rin po uso ngayon. No? So, what a great way of honoring those years, honoring those golden years of music and movies, no? Sa ating vlog ngayong hapon through this one from the album of Shakira. This nag-unbox tayo pero binigyan parangal natin ng physical media sa video ito. Yan. So again, nagpapasalamat po ko sa inyong pagsama sa akin dito po sa afternoon na ito. O kung anong oras kayo, afternoon ko kasi ginawa ang video. So kung anong oras kayong abutan ng video na ito, na clinic ninyo, salamat po ng marami, mga ka-nostalgia, mga ka-throwbacks, no? At naniniwala po ako na may nagtanong sa akin, babalik pa ba ang physical media? Ang sagot ko po, hindi na wala ang physical media. Pero siguro ang angkop na tanong mo, babalik pa ba yung glory ng physical media? Well, the answer is no. Never. Dahil ang mundo po natin ay pa-change ng pa-change. Talaga po namang nag-e-escalate po ang mundo tungo sa pagbabago. Ngayon nga po, AI na po tayo at napakaganda po ng mga technology na taglay natin ngayon. Pero itong mga ganito, mga bagay na nakaraan, nagpapaalala nakaraan na hindi ganun kadaling kalimutan, no? Dahil nandyan pa rin, nire-remind tayo na merong nakaraan na kasama pa natin yung mga mahal natin sa buhay na ngayon ay wala na po. At tuwing nakikita natin ng mga ito, merong piece of history na kumukurot sa ating mga puso na nangungulila sa kanila. Again, maraming pong salamat mga ka-nostalgia, mga ka-throwback. Subscribe na po kayo sa Nostalgia, Throwback at iba pa. I know, lately hindi ako nakakapag-upload ng mga videos dito. Pero ito, para parangalan ng physical media, para parangalan ang mga panahon na meron tayo noon, mga millennials tayo. Tayo po ay nagbigay ng pugay sa mga nakaraan. Nakaraan na hindi nababalik, subalit sa puso natin, mananatiling buhay. Okay, God bless po sa ating lahat. Okay, at subscribe.